Magandang araw, Sir Dave. Gusto ko lang po magkwento ng karanasan ko sa Binondo. Ako nga pala si Menard. Nagtatrabaho ako noon bilang delivery runner sa isang maliit na printing shop sa Binondo. Araw-araw akong lakad ng lakad sa makitid na eskinita, bitbit ang mga envelope, resibo, at kung ano-anong papeles para i-deliver sa mga kliyente. Sanay na ako sa gulo at sa ingay ng lugar, sa amoy ng lumang kahoy at sa tunog ng mga naglalakad sa basang kalsada. Wala namang kakaiba dati. Gabi ng Miyerkules yun. Malakas ang ulan, pati hangin, mabigat at parang may dalang lamig na hindi normal. Basa ang kalsada at halatang hirap ang mga ilaw ng poste. Parang mapupundi na. Kailangan ko pang mag-deliver ng isang envelope sa may lumang building sa Soler. Hindi ko alam kung bakit pinapapunta pa rin ako doon kahit halos 9 PM na. Pagdating ko sa looban, halos walang tao. Tahimik masyado. Kung minsan, may dumadaan na motor. Pero mabilis lang at biglang mawawala sa dilim. Napansin ko rin, kahit maulan, parang may amoy ng lumang papel. Pero hindi ko pinansin kasi gusto ko lang matapos ang trabaho. Pagdating ko sa mismong iskinita, papunta sa luma nilang building, bigla akong kinilabutan. Hindi dahil sa lamig, kasi parang may nakasilip sa akin mula sa itaas. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may tumitingin. Nang tumingala ako, wala naman. Pero yung pakiramdam, hindi nawala. Habang naglalakad ako, napansin kong mas humihina ang mga ilaw habang lumalapit ako sa building. Parang isa-isa silang namamatay. Yung ulan naman, imbis na bumabagsak, parang gumagaan habang mas lumalalim ang katahimikan. Para bang may humihigop ng tunog. Tinignan ko ang relo ko. 9:14 PM. Sabi ko sa sarili ko, mabilis lang to, Menard. Iabot mo lang yung envelope. Pero habang papalapit ako sa lumang pintuan, doon ko narinig yung unang senyales na hindi normal ang gabing yun. May kalusko sa loob, pero alam kong walang dapat tao doon. Sa unang pagkakataon, napalingon ako sa likod. Walang tao, pero may anino sa pader. Pagkakita ko sa anino sa pader, napahinto talaga ako. Hindi siya gumagalaw, pero malinaw na hindi galing sa katawan ko. Parang mahaba, payat, at mas nakayuko kaysa sa posisyon ko. Tapos yung dulo ng ulo niya, may nakausling parang mahabang sungay o nakaumbok na hugis na hindi ko maintindihan. Humigpit ang hawak ko sa envelope. Kinabahan ako, pero inisip ko baka guni-guni lang dahil sa dilim. Pero noong umatras ako ng isang hakbang, hindi gumalaw ang anino. Doon na ako kinabahan ng todo. Dahan-dahan akong napalunok. Sabi ko pa nga sa sarili ko nun, huwag kang tatakbo, Menard. Pero napalunok ulit ako nang biglang kumalabog ang pinto sa harapan ko. Isang beses, malakas. Parang may bagay na humampas mula sa loob. Sumunod ang pag-ikot ng doorknob. Mabagal, nakakabingi. Parang may malamig na kamay na nagpipilit buksan ng pinto mula sa loob ng isang abandonadong building na dapat wala namang tao. Tapos narinig ko ang pinakang ayaw kong marinig. Menard. Mahina, mahaba, at parang galing sa ilalim ng lupa ang boses. Tumigil ako sa paghinga. Hindi ko sinabi ang pangalan ko kahit kanino man. Walang tao sa paligid. Walang nakakakilala sa akin dito, lalo sa ganong oras. Kumapit ang malamig na hangin sa katawan ko. Sumikip ang dibdib ko. Dahan-dahan akong umatras, pero habang umaatras ako, bigla akong naramdamang may malamig na hangin na humahaplos sa likod ko. Hindi ulan, hindi hangin.
parang hininga. Napalingon ako bigla, pero wala talagang tao. Yung anino sa pader, umatras ng kusa, kasabay ng pag-atras ko. Doon ko na din nakayanan. Tumakbo ko palayo. Habang tumatakbo ako sa iskinita, parang humahaba ang daan. Parang hindi ako umaalis sa lugar. Lahat ng ilaw, sabay-sabay nang namamatay. Nag-i-echo sa tenga ko yung boses na paos. Maynard, huwag ka munang umalis. Hindi ko na alam kung umahagulgol ba ako o hinihingal. Basta ang malinaw, may tumatakbo ring kasunod ko. Pero hindi ko naririnig ang yapak. Naririnig ko lang yung paghinga niya. Malamig at malalim. Halos nasa batok ko na. Pagliko ko palabas sa may mas maliwanag na kalsada, biglang tumigil ang lahat. Nawala ang boses, nawala ang hangin, pati yung anino, nawala rin. At nang tumingin ako sa likod, wala nang iskinita. Parang hindi siya nag-exist. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Ang alam ko lang, basang-basa ako, nanginginig at hawak ko pa rin yung envelope. Hindi ko na tinuloy ang delivery. Umuwi ako agad. Hindi ko na kaya. Kinabukasan, pagbalik ko sa shop, tinanong ko yung boss ko tungkol sa kliyenteng dapat kong deliveran. Sabi niya, hindi ko alam kung bakit may delivery ka pa doon. Yung building na yon, sarado na, matagal na. Wala nang tao doon mula 2014. Pinakita ko pa yung envelope. Napakunot noo siya. Hindi yan galing dito. Tumayo ang balahibo ko. Pero simula nun, Sir Dave, tuwing gabi sa Binondo, may pakiramdam akong may sumasama sa akin sa bawat iskinita. Lalo na kapag umaambon. Pero hindi ko na rin tinuloy ang trabaho. Nag-resign ako matapos ang ilang linggo. Tawagin mo na lang akong Rico, Sir Dave. Mahilig ako sa mga pampaswerte. Hindi dahil naniniwala ako agad, pero dahil desperado na ako noon. Sunod-sunod kasi ang malas ko. Natanggal ako sa trabaho, nagkasakit ang tatay ko, tapos nasunog pa ang maliit na pwesto ko sa palengke. Kaya nang may magkwento sa akin tungkol sa isang tindahan sa Binondo na nagbebenta raw ng mas epektibo, matagal ng subok na mga anting-anting at pampaswerte, pumunta agad ako kahit hindi ko trip yung mga ganon. Naisip ko baka makatulong kahit papano. Hapon yun, umuulan, makulimlim ang buong Binondo. Habang naglalakad ako sa makitid na iskinita, napansin ko agad ang tindahan. Hindi siya kita sa unang liko. Parang bigla na lang lumitaw nang mapalingon ako. Lumang-luma ang lugar, halos mabura na ang signage. Nag-iisa lang ang ilaw sa loob. Mahina, kulay dilaw. Pagpasok ko, may naamoy agad akong parang lumang sinunog na papel. Sa paligid ko, nakasabit ang mga pulang tali, mutya, medalyon, at kung ano-ano pang pampaswerte. Pero may kakaiba. Walang presyo ang kahit ano. Sa counter, may babae. Sobrang payat. Parang kulang sa tulog. Hindi siya tumingin agad sa akin. Pero alam niyang naandoon ako. Magandang araw po. May ire-recommenda ho ba kayong pampaswerte? Tanong ko. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Yung mata niya, parang walang itim. Ngumiti siya. Pero hindi yun pangkaraniwan. May bagay na babagay sa'yo, sabi niya. Pagkatapos, kinuha niya ang isang maliit na pulang kahon mula sa ilalim ng mesa. Hindi ko alam kung bakit, pero nakadama ako ng malamig sa dibdib ko nang ilabas niya yun. Tama ito para sa taong sinusundan ng malas.
tatalunin nito ang kapalaran mo. Sabi niya. Hindi ko man tinanong, bigla niyang inilapit sa kamay ko. Mabigat, mainit, parang may buhay. Magkano po? Hindi siya sumagot. Tumalikod na siya, parang tapos na ang usapan. Napilitan akong umalis. Paglabas ko, saka ko lang napansin, walang pangalan pala ang tindahan. Tapos nawala yung signage. Walang kahit anong palatandaan kung anong binibenta doon. At ang mas nakakapagtaka, paglingon ko ulit saglit para tignan, parang nag-iba ang itsura ng tindahan. Parang naging mas luma, mas madilim, at parang hindi ko alam kung paano ako nakapasok doon kanina. Pero nadala ko pa rin ang pulang kahon. At doon nagsimula ang hindi ko inaasahang sunod-sunod na pangyayari. Pag-uwi ko sa bahay, sinubukan kong buksan ang maliit na pulang kahon. Sa loob, may isang maliit na medalyon at ilang papel na may kakaibang simbolo. Parang normal lang. Inilagay ko ito sa mesa sa tabi ng laptop ko. Kinabukasan, nagsimula na ang kakaibang pangyayari. Hindi ko alam kung coincidence lang, pero parang sinusundan ako ng malas. Una, nadulas ako sa hagdan. Pangalawa, naaksidente ang motor ko sa parking area. Walang tao sa paligid pero may gasgas sa harap ng helmet ko. Pangatlo, tumawag ang boss ko sa trabaho. Sinabihan akong may malaking problema sa project na hawak ko kahit wala akong alam. Araw-araw may kakaibang nangyayari. May simpleng bagay lang na biglang nagiging delikado. May tao sa paligid kong biglang nagiging iritable at nakakasama. Parang may anino sa bawat takbang ko. Nung maisip kong siguro dahil sa pulang kahon kaya ako minamalas, tinapon ko yun sa basurahan. Pero kinabukasan, nandun na ulit ito sa mesa ko. Hindi ko alam kung paano, pero nandun na nga ulit. Parang may sariling buhay. Kinaumagahan, sinubukan kong itapon ulit sa ilog malapit sa Binondo. Pag uwi ko, nakalagay ulit sa mesa. Halos mawalan na ako ng pag-asa at natatakot na ako ng sobra. At nagdesisyon na kong dalhin ito sa isang albularyo sa Tondo. Tinignan niya at bahagyang napahawak sa medalyon. Hindi ito ordinaryong pampaswerte. May sumpa. Kailangan itong sunugin para matapos ang kamalasan, sabi niya. Sinunog ng albularyo ang medalyon at mga papel sa maliit na pugon sa likod ng bahay niya. Halos 1 oras sinunog bago tuluyang maabo. Pagkatapos nito, bumalik ako sa bahay. Hindi ko na naramdaman ng anino o ang malas na sumusunod sa akin. Hindi na rin bumalik ang pulang kahon. Ngayon, tuwing naaalala ko ang tindahan sa Binondo, nananatili ang takot sa akin. Hindi lahat ng pampaswerte ay swerte. Minsan, dala nito ang kamalasan na hindi mo kayang tapatan. At mula noon, hindi na ako nagpunta sa kahit anong tindahan ng pampaswerte. Sir Dave, tawagin mo na lang akong James. Konduktor ako sa isang jeepney sa rutang Divisoria Binondo. Sanay na ako sa puyat, sa amoy ng gasolina at sa mga pasaherong nagmamadali o lasing tuwing gabi. Halos buong kabataan ko, ginugol ko sa kalsada. Kaya akala ko wala nang bagay na makakapagpagulat sa akin. Pero nagkamali ako. Sabado, mga 1:20 AM. Pangalawang ikot na namin ni Manong driver sa Binondo. Sarado na karamihan ng tindahan. Madilim ang mga iskinita at yung mga lumang poste ng ilaw, humihina na rin. Tahimik ang lugar, sobrang tahimik para sa Binondo. Ang tanging naririnig ko lang yung kaluskos ng mga plastik sa kalsada
Huminto kami sa isang kanto para mag-abang ng pasahero. Wala talagang tao. Yung hangin, malamig. Parang may dalang kung anong bigat. Habang nakaupo ako sa gilid ng jeep, napatingin ako sa may poste sa tapat namin. May isang babae doon. Mahaba ang buhok, nakaitim, nakatungo. Una kong inisip, baka lasing. Pero habang tumatagal, napansin kong hindi siya kumikilos. Parang hindi humihinga. Parang nakatayo lang. Sobrang tikom ng bibig at hindi gumagalaw. Napalunok ako. Tinanong ko si kuya. Kuya, may babaeng nakatayo dun oh. Pero bago pa siya makalingon, may kakaiba akong napansin. Yung anino ng babae sa poste, parang mas mahaba kaysa sa katawan niya. At parang gumagalaw ng hindi naman siya gumagalaw. Kinabahan ako bigla, pero hindi pa doon natapos. Nang tumingala ng bahagya yung babae kahit malayo, para bang humaba ang liig nito, pati yung mga kamay at paa. Doon ako napaatras. Hindi normal ang haba ng liig niya. Parang unti-unting humihila pataas. Dahan-dahan, parang may kamay na nakadiin sa batok niya at hinihila sa dilaw na ilaw ng poste. Kuya, tignan mo na, sabi ko. Paglingon ni kuya, naglaho yung babae. Parang isang kisap mata lang. Pero hindi pa kami nakakahinga ng maayos. Biglang kumalog ang bubong ng jeep. Isang malakas, parang may mabigat na tumalon mula sa itaas ng poste, pababa sa bubong ng jeep. Sabay narinig namin ang mahabang pagkaskas sa bubong ng jeep. Dahan-dahan, parang may gumagapang na hayop. Kuya, andar! Andar! Halos napasigaw na ako. Pagkaarangkada ng jeep, may mismong sumilip sa bintana. Mukha ng babae, pero hindi na mukha ng tao. Manipis na balat, nakaunat na parang tuyo. Yung mata niya, pula. At yung bibig niya, nakanganga ng sobrang laki na kita na ang dalawang hanay ng matutulis ng ngipin. Humahabol siya habang nakadikit sa gilid ng jeep. Hindi ko alam kung paano, pero parang sumasabay siya sa bilis ng jeep. Kuya, bilisan mo! Bilisan mo pa! Binilisan ni kuya. Tinodo niya yung apak sa silinyador. Pero kahit gaano kami kabilis, nakakasabay yung nilalang. Nakasabit na sa gilid, tapos unti-unting humihila papasok. Hindi na ako nakapag-isip. Kinuha ko yung maliit na wrench sa ilalim ng upuan at pinukpok ko ng malakas sa ulo niya. Doon na paatras ang nilalang, parang nasaktan. Pero hindi pa rin bumibitaw. Bigla siyang umakyat ulit sa bubong. Mas malakas na ngayon ang pagkaskas niya. Halos mabutas na ang bubong. Pagliko namin sa mas maliwanag na bahagi ng binondo, tinamaan siya ng malakas na ilaw mula sa isang dumadaan na truck. At doon siya biglang tumalon at naglaho sa dilim. Naiwan kaming dalawang halos wala ng hininga at nanginginig. Pagdating namin sa outpost sa kabilang kanto, halos hindi kami makapagsalita. Pero nang sinabi namin ang nakita namin, hindi nagulat yung isang tanod. Sabi niya, bago pa kayo pinanganak, may gumagala ng babae dito na mahaba ang leeg. Kumakatok sa jeep tapos may nawawalang kalalakihan kinabukasan. Madaling araw lagi lumalabas yan, kaya dapat mag-iingat kayo. Hindi ko alam kung totoo ba yung kwento niya, pero sapat na sa akin yung nakita ko. At kinabukasan, hindi na ako sumama sa biyahe. Ako nga pala si Catherine.
Normal lang sana ang araw ko noon. Pupunta ako sa Binondo para mamili ng regalo para sa pamangkin ko. Weekend, maingay, maraming tao. Wala akong expectation na may kakaiba. Pero yung karanasan ko, hanggang ngayon, hindi ko alam kung bangungot ba o totoong nangyari. Hapon ng 5 p.m, biglang umambon habang naglalakad ako pa uwi. Naganap ako ng masisilungan at doon ko napansin ang isang lumang tindahan sa may makitid na iskinita. Hindi ko yun nakikita dati. Parang bigla na lang lumitaw. Lumang-luma ang signage, halos mabura na ang pintura. May bahagyang bukas na kortina sa pinto at parang may ilaw sa loob. Sabi ko, baka gift shop to. Kaya pumasok ako. Pagpasok ko, may kakaiba agad. Ang loob ng tindahan, mas mahaba kaysa sa itsura sa labas. Mahaba ang ilaw na dilaw, parang luma at mainit. May mga laruan, alas, lumang relo, maskara, at mga bagay na parang hindi ko maintindihan kung para saan. Sa likod ng counter, may isang matandang babae na nakayuko. Hindi ko alam kung tulog ba siya. Maghahanap lang po ako ng gift, sabi ko ng mahina. Hindi siya sumagot, pero parang gumalaw ang kortina sa likod niya kahit walang hangin. Habang umiikot ako, napansin kong hindi normal ang mga gamit doon. May lumang teddy bear na may mata na parang totoong mata ng tao. May relo na atras abante ang oras kahit hindi umaandar ang second hand. May mga laruan na lumalayo ng kusa kapag nilalapitan ko. Doon ako medyo kinabahan. Pero nang makita ko ang isang maliit na music box na may magandang disenyo, kinuha ko para bilhin. Pagbalik ko sa counter, wala na yung matandang babae. At mas nakakatakot, sarado na ang pinto na binuksan ko ilang minuto lang ang nakalipas. Nang lumapit ako sa pinto para umalis, hindi ko siya mabuksan. Kinabahan na ako. Paglingon ko ulit sa loob, nag-iba na ang ayos ng tindahan. Hindi na siya mahaba, hindi na siya parang mall. Nagiging masikip siya, parang nag-shrink. Yung mga laruan sa shelf, unti-unting nakaturo lahat sa akin. Yung teddy bear, nakanganga na. Yung mga maskara, nakatingin na diretso sa mata ko. Tapos, may narinig akong boses galing sa likod ko. Ibalik mo. Napalingon ako. Nandun ang matandang babae, pero hindi na siya mukhang tao. Masyadong mahaba ang kanyang mukha, parang inunat ng sobra. At ang mata niya, puti lang. At yung boses parang sabay-sabay na bulong. Ibalik mo. Nabitawan ko ang music box, pero bigla siyang sumigaw. Isang tunog na hindi ko alam kung tao, hayop, o kung anong nilalang. Lahat ng laruan sa tindahan, gumalaw. Yung mga mata ng manika, umiikot. Yung mga relo, tumutunog ng sabay-sabay. Yung sahig, parang humihinga. Sinubukan kong tumakbo, pero bawat takbang ko, parang humahaba ang daan palabas. Parang lumalayo pa sa pintuan. Hindi ka dapat pumasok. Bulong ng matanda, papalapit ng papalapit. Hindi ka namin kilala. Bakit mo binuksan yung pintong hindi para sa'yo? Nang akmang aabutin niya ang braso ko, may malakas na tunog at bigla kong naramdaman na parang gumuhit sa hangin ng isang kislap. Nang mapapikit ako, nasa labas na ako sa mismong iskinita. Umuulan pa rin, maraming tao, parang walang nangyari. Paglingon ko sa tindahan, sarado, walang signage, pader lang.
Hindi ko alam kung ano nangyari. Pero kinakabahan pa rin ako noon. At matapos yun, umuwi na ako. At hindi na ako bumalik sa Binondo.